Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, August 7, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Patawad, anak. Iintindihan ko na maaaring tignan ng iba na kaya lamang ako nagsasalita ngayon ay dahil sa iyong tagumpay at kasaganaan. Ako ay nagsasalita para ilagay na sa katahimikan ng Nanay ng two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo humarap sa madla, humingi na ng tawad sa anak. Isa pang medalya para sa Pilipinas. Pinay boxer at first-time Olympian Ira Villegas, wagi ng bronze sa Paris Olympics. Nakakasama na lang talaga ng loob. Nino Mulak, emosyonal nang ilahad sa Senado ang umano'y pangmomolestya sa kanyang anak ng dalawang GMA contractors. Senator Robin Padilla, tumaas ang presyon sa umano'y kabagalan ng NBI sa kaso. 1.62 million na Pilipino na walang trabaho nitong Hunyo. Record low ayon sa gobyerno. Pero mga underemployed, nadagdagan naman ng higit 1 milyon. At sa balitang showbiz, Blackpink member Lisa may pa-teaser sa kanyang upcoming single. At BTS member Jin maglalabas ng solo album. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Isang araw matapos pumutok ang umano'y issue ng hindi pagkakaunawaan na binasag ni two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo at humatak ng atensyon online, humarap naman sa madla ang nanay ni Kaloy na si Angelica Yulo at humingi na rin ng tawad sa anak. Ang detalye sa Balitang A to Z ni Lane Garcia. hindi ako nakapag-isip ng mabuti nang nirapido ako ng mga tanong ng mga reporter tungkol sa bagay na dapat ay tayo lamang ang nag-ayos. Patawad, anak. Emosyonal at halos hindi makapagsalita ng maayos ang ina ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo na si Angelica Yulo habang binabasa ang tila liham ng isang ina na mismong kanyang isinulat para sa kanyang anak na si Kaloy. Kasama ang kanyang legal counsel na si Attorney Raymond Fortun, ibinahagi ni Angelica ang lahat ng kanyang kinikimkim na saloobin sa kanyang anak. Hindi ako perpektong ina at alam ng Diyos na hindi ka din perpektong anak at walang perpektong pamilya. Walang ibang hangad ang isang ina kung hindi ang ikabubuti ng kanyang anak at sa bawat miyembro ng pamilya. Kasabay ng paghingi ng tawad, idinagdag pa ni Angelica na nasaktan siya pero malinis ang kanyang intensyon sa pamumuna sa ginagawa ng kanyang anak. Kung mali man, kung naging pagpuna ko sa nobya mo, humihingi ako ng patawad dahil nanay lang ako na nag-aalala. Matanda ka na, kaya mo nang magdesisyon para sa sarili mo. Makabagbag damdamin ang bawat salita at nag-uumapaw ang kanyang luha habang tila pinagsasabihan ang kanyang anak. Hindi na pwedeng bawiin ang nasabi. Ang amin lang, handa na ako at ang papa mo mag-usap tayo ng bukas ang loob na may pangunawa anumang oras na handa ka. Pag-uwi mo upang maayos ito. Matapos nito, tila wini-welcome naman ng nanay ni Kaloy ang kanyang pagkapanalo sa Paris Olympics. Bukas ang aming pintuan sa tahanan, may pera ka o wala kung nanaisin mong bumalik sa amin. Nais naman ni Angelica na huwag nang palakihin ang issue at manatiling pribado ang naisa publikong tila away pamilya. Hindi kailangan ng ibang tao na malaman ang mga alitan dahil hindi nila alam ang buong kwento at hindi nila ito lubos na nauunawaan. Gayunpaman, humihingi ako ng patawad sa iyo at sa sambayanan sa mga nasabi ko sa interview. Patawad, anak.
Iintindihan ko na maaaring tignan ng iba na kaya lamang ako nagsasalita ngayon ay dahil sa iyong tagumpay at kasaganaan. Ako ay nagsasalita para ilagay na sa katahimikan ng issue. Umapila naman si Angelica sa publiko na iwasan na ang paggawa ng mga fake accounts sa social media. Hindi naman ito nagbigay ng komento sa usaping may kinalaman sa pera at kung tanggap na ba nito ang kasintahan ni Kaloy na si Chloe. Para sa Balitang A to Z, Lane Garcia. Plano ngayon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na lapitan at hingan ng opinyon si two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo tungkol sa maaari pang gawin ng gobyerno para paunlarin ang larangan ng sports sa bansa. Ayon sa Pangulo, personal niyang hangarin na luminang ng mga Pilipinong atletang kayang makipagsabayan at manalo sa kani-kanilang sports competition. Dagdag pa niya, mahalagang malaman kung anong klaseng suporta at tulong ang kailangan ng mga atleta para maparami pa ang Olympic medalists ng Pilipinas. Handa naman ang Office of the President na magbigay ng separate cash incentive kay Yulo matapos ang makasaysayan nitong double gold victories sa 2024 Paris Summer Olympics. I'm going to ask him what can we do. He has already 20 million, he has already, I don't know, I think, finish, hindi na siguro siya mga kailangan ng pera, pero para sa akin, ang interest ko, dumami ang medalist kagaya niya. Anong kailangan gawin? We have to change the organization, we have to, how do it needs to be funded. Makasaysayan para sa Pinoy boxer na si Ira Villegas ang kanyang Olympic debut sa Paris Summer Games. Ito'y matapos makapag-uwi ng bronze medal para sa Pilipinas. Habang nagpakitang gilas naman ang Pinoy golfers na sina Bianca Pagdanganan at Dottie Ardina sa round 1 ng women's golf at individual stroke play. May balitang A to Z si Naomi Almohano. Bronze medal sa Olympic debut. Ganyan minarkahan ni Pinoy boxer, first-time Olympian at ngayoy Paris Olympics bronze medalist Ira Villegas ang pagtatapos ng kanyang Paris Games journey. Si Villegas ang pangalawang female boxer ng bansa na nanalo ng medalya sa Olympics kasunod ni Tokyo Olympics silver medalist Nesty Pitesio. Biguman si Villegas na masungkitang silver o gold medal sa women's boxing 50 kg ngayong taon. Hindi naman siya labis na nangihinayang dahil ginawa niya lahat ng kanyang makakaya para makapag-uwi ng medalya. Ayon kay Villegas, hindi naging madali ang laban niya versus Turkish boxer na minsan niya nang nakalaban. Ito na ang pangalawang beses na tinalo ng Turkish boxer si Villegas. Una noong quarterfinals ng 2022 International Boxing Association Women's World Boxing Championships. Pursigido pa rin naman si Villegas na bumawi sa susunod nilang pagtutuos sa boxing ring at hindi papayag na muli siyang matalo nito sa ikatlong pagkakataon. Puno ng determinasyon ding ipinangako ni Villegas sa kanyang sarili at sa sambayanang Pilipino na mas gagalingan niya pa at bago siya magretiro, aabutin niya ang pangarap na gintong medalya kasabay ng muling pag-awit ng lupang hinirang sa Olympics. Knockout performance sa Olympic debut. Binati naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkapanalo ni Villegas sa Paris Games. Hanga ang Pangulo sa ipinamalas na lakas at ibinigay na karangalan ni Villegas sa bansa na aniyay tunay na inspirasyon sa mga kabataang Pilipino. Nagpaabot din ng pagbati ang House of Representatives at Senado sa bronze medal finish ni Villegas. Samantala, girl power dahil hindi na nag-aksaya pa ng panahon sina Tokyo Olympian Bianca Pagdanganan at first-time Olympian Dottie Ardina nang sumalang sa women's golf individual stroke play ngayong Miyerkules. Maganda ang ipinamalas ng dalawang golfer at naging maayos ang maagang ranking. 6 na po ang lahat ng magpapagalingan sa pag-asinta sa natitira pang 3 rounds hanggang August 10. Kaiba sa ibang sports, sa golf ang may pinakamababang cumulative score ang makakukuha ng gold medal dahil ang dami o konti ng kanilang strokes o attempts bago mailusot ang bola sa butas ang minamarkahan. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Samantala, kapapasok na balita,
Emosyonal na umexit ng weightlifting stage ng Paris Olympics ang first-time Olympian sana na si John Ceniza matapos bigong mabuhat sa kanyang tatlong attempts ang 125 kg barbell ng men's weightlifting 61 kg category. Saludo pa rin kami sa iyo. Samantala, ibinasura na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang panawagan ng mga senador na suspindihin ang Public Utility Vehicle Modernization Program ng pamahalaan. Ayon sa Pangulo, 80% na ang nagpa-consolidate sa modernization program at marami raw sa taong bayan ang pabor na ituloy ito. Samantala, nire-respeto naman daw ni Senate President Francis Cheese Escudero ang naging desisyon ng Pangulo. Iginigiit rin nito na ang intensyon ng resolusyon ay suspendihin o pumreno lang muna sa programa at hindi tuluyang ihinto ang implementasyon nito. Sinabi rin ni Escudero na kahit tinututulan ito ng Pangulo ay hindi rin ito buong maipatutupad ng Transportation Department dahil sa kakulangan sa budget. Matatandaang nasa 22 senador ang lumagda para suspendihin ang modernization program. I disagree with them because sinasabi nila minadali. This has been postponed 7 times. The modernization has been postponed for 7 times. And those that have been objecting or have been crying out and been asking for suspension are in the minority. Ang hinihiling ng Senado ay simple. Ayusin nyo na muna bago nyo lubusan at tuluyang ipagbawal lahat. Ngayon, yung mga nag-comply at sumunod na, hindi naman namin sinasabing bawiin at itigil yan sa kanila. Nandun na yun, alangan namang babawiin mo pa, vested right yun. At naunawaan namin ang kahulugan ng vested right. Pero doon sa hindi pa makakomply, kung DOTR nga mismo hindi pa nakakomply sa mga pinangako nila, ba't nilang pwerasain mag-comply yung hindi pa kayang mag-comply? Naghain ng pangalawang reklamong plunder si dating Senator Antonio Trillanes IV laban kina dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, Senator Bongo at iba pa. Kaugnay ito ng 16 billion pesos na Philippine Navy frigate acquisition project sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Bukod sa kasong plunder, inaakusahan din ni Trillanes ang dalawa ng graft, culpable violation of the 1987 Constitution at betrayal ng public trust. Matatandaang nagsampa ng unang plunder complaint si Trillanes noong unang bahagi ng Hulyo dahil naman sa umano'y maanumalyang mga proyekto. Nagbigay ng specifications ang Philippine Navy na kung ano ang kailangan nila na gamit at ito ay dinaan sa bidding process, pero nung nanalo na sa bidding, biglang iniiba nung kontratista yung mga nakalagay dun sa napag-usapan. At dahil sa kanilang mga contacts, no, in this particular case si Bongo at si Duterte, ay pinilipit nila yung kamay ng Philippine Navy para lunukin at tanggapin yung mga pabor dun sa private contractor. Nagsimula na ngayong araw ang pagpapatrolya ng mga pulis sa mga train stations sa Metro Manila. Ito'y matapos isulong ni Senator Raffy Tulfo ang pagpapaigting ng seguridad sa lahat ng tren sa Kamaynilaan. Isa-isang ininspeksyon ang mga bagon ng LRT at MRT para masiguro ang kaligtasan ng mga pasahero. May balitang A to Z, si Kim Salinas. Well, marami rito sa station na to yung mga cellphones na kukuha sa kanilang mga bags. Nakawan ang madalas na insidente ng krimen sa MRT Boni Station na naire-report ng mga biktima sa Mandaluyong City, PNP. Dagsa kasi dito ang pasahero at kadalasan siksikan ng laman ng mga bagon. 6 ang kasong naitala sa istasyong ito ngayong ikatlong quarter ng taon at ang lahat ng may sala arestado. Yun nga lang, may CCTV dyan sa EDSA, may CCTV dito sa MRT station, so nakikita po natin sila. Ang problema lang, pagka ang dukutan nangyari sa loob ng bagon, walang CCTV doon. Pero pag dito sa labas, may CCTV, kita po natin at doon po nahuhuli. Dagdag pa sa problema umano nila sa mga ganitong kaso. Ang problema lang, pag nahuli, kukunin, aarestuhan ng pulis, ayaw naman nila mag-file ng complaint
Diba? Ayaw nilang ituloy. Anong gagawin natin? Then, amin na lang po siyang dinodocument para at least nasa record po namin yung mukha nila na mag-iingat sa mga tao na ito. At dahil dyan, sinimula na ngayong araw ng Philippine National Police ang pagsasakay ng kanilang mga personnel sa bawat bagon ng tren ng LRT1, LRT2 at MRT. Nang sa gayon, patuloy na mapaigting ang seguridad ng bawat mananakay at matiyak na ligtas sila sa kanilang mga pupuntahan. This 827, ito yung dedicated dito sa MRT stations and the periphery kasi may sariling security ang LRT, MRT, no? And so tayo, tumutulong lang tayo in coordination with them to ensure na, yun nga, safe yung travelers natin. kasunod dito ng pagsusulong ni Senator Raffy Tulfo na magkaroon ng police visibility sa mga train stations at maging sa loob mismo ng mga tren. Nag-ikot ang mga pulis sa LRT1, LRT2 at MRT, dinoble umano ng NCR Police ang kanilang mga tauhan, partikular na roon sa mga lugar na dagsa ang tao tulad ng Cubao sa Quezon City at Recto sa Maynila. Ang kinukonsider natin is the occurrence of focus crime, index crime. Lalo na dito sa stations is theft and robbery ang nangyayari dito. So last year, if we have last year 29 ata last year, and ngayon about 20, no? So tinitingnan natin yan. Aprobado naman ng mga commuter ang naging hakbang ng PNP. Bukod sa pagpasok sa station, may mga security guard. And kada papasok ko yung tao, nag-i-inspect talaga sila. Yes po. Opo. Lalo na kapag siksikan, mas feel ko yung security. Bukod sa mga pulis sa bagon, pinaigting din nila ang paglalagay ng mga PNP desk sa mismong platform ng mga tren maging sa labas ng bawat istasyon. Payo naman ng PNP, huwag mag-atubili na magsumbong sa kanilang himpilan at ituloy ang isasampang kaso sakaling makaranas ng anumang krimen. Nang sa gayon, hindi mamihasa ang sinumang mga gagawa ng masama. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Silipin naman natin ang medal tally sa Paris Olympics. Nasa 23rd place ang Pilipinas na siyang pinakamataas na ranking sa ngayon sa buong Southeast Asia. Sumampa na sa 3 ang medalya ng Pilipinas, kabilang ang 2 ginto ni champion gymnast Carlos Yulo at bronze ni boxer Ira Villegas. Nangunguna ang Amerika sa medal tally, sinundan ng China, ng Australia, ng host country France at Great Britain. Abangan sa aming pagbabalik ninyo mula ka-emosyonal na inilahad sa Senado ang detalye sa umano'y pang-aabusong dinanas ng anak sa kamay ng 2 contractor ng GMA Network. At US Vice President Kamala Harris, inanunsyo na ang kanyang magiging running mate sa presidential elections sa Nobyembre. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Tumaas ang emosyon sa pagdinig sa Senado kanina nang ilahad ng aktor na si Nino Mulak ang detalye sa umano'y pang-aabusong dinanas ng anak sa kamay ng 2 contractor ng GMA Network. Pinatatawag naman sa susunod na hearing ang inirereklamong sina Jojo Nones at Dode Cruz. May Balitang A to Z, si Ian Maghanoy. Kaya talaga ako nasaktan nung kinuwento niya sa akin yung nangyari. Kasi para makita mo yung anak mo na... Emosyonal ang aktor na si Nino Mulak nang ilahad sa Senado ang sama ng loob sa mga katrabaho sa industriya na itinuturong ng molestya o mano sa anak niyang si Sandro. Sobrang sama ako ng loob ko talaga kay Jojo Nones. Nakakasama na lang talaga ng loob dahil kung kaya na lang gawin sa what more sa iba, what more sa mga baguhan. August 2 nang ihain ni GMA artist Sandro Mulak sa mismong TV network ang reklamong sexual abuse laban sa talent director na si Jojo Nones at creative consultant na si Richard Dode Cruz. Kasunod nito, sinuspindi ng GMA ang 2 kontraktor para bigyang daan ang investigasyon. I would like to reiterate that GMA does not condone
It also does not tolerate any acts of sexual abuse or harassment. Nangyari ito outside company premises, and although it happened not during an official event, we believe that GMA can take notice of it because the three involved are under contract with GMA. Agad ding pinagharap ang dalawang kampo at kinumpirma ni Nino na nagsorry sa kanya ang dalawang inirereklamo. Si Sandro kasi was very worried about, Papa, baka masira yung trabaho. Kahit na nangyari na sa kanya yon, nag-worry po siya na masira yung trabaho niya sa Sparker or mapag-initan siya ng Sparker. So yun, nag-usap po kami ni na Miss Annette and hinarap nga po ni Miss Annette sa akin yung, pero Bukod sa GMA7, may inihain na ring criminal case sa National Bureau of Investigation at ngayon ay hinihintay ang sagot ng mga respondent sa sabina. Gayunpaman, si Senator Robin Padilla uminit ang ulo at tumaas ang presyon sa tila mabagal na proseso sa NBI. Witness ni ma'am, nag-sorry yung dalawa. Hindi ba po sa atin parang confession na yun? Parang sa batas ha? Ano ba? Di ba pagka ganun, umamin ka, nag-sorry ka eh. Di ba umamin ka na nun? Sana naman puntahan nyo na po itong dalawang ito. Sa ngayon, ipinapabasura ni Nones at Cruz ang reklamo sa GMA7. Yung kay Jojo Nones and the other guy, dapat siguro, they should be here and at sagutin nila. Blow by blow kung kinakailangan, kahit na executive session. Posibleng pag-aralan ng Senado ang pag-update ng sakop ng kasalukuyang rape law sa bansa. There was a case by the name of Gerald Santos, who was only 15 at the time, suffered from a sexual abuse in the hands of, again, I think, GMA contractors din po ito, no? Why are these abuses still happening? Ang tagal na po nitong batas and we wanted to find out kung ito po ba ay may sense pa? Sa ngayon po kasi ang batas natin sa rape ay very limited po sa pagdating sa ang perpetrator ay lalaki at ang biktima ay babae. Target ng mga senador na palakasin ang batas para maprotektahan ang mga biktima na posibleng nananahimik na lang dahil sa takot. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Bumaba sa 1.62 million ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho nitong Hunyo na ayon sa gobyerno ay record low sa loob ng halos 2 dekada. Gayunpaman, tumaas naman ang bilang ng underemployed o yung mga may trabaho na pero humahanap pa ng sideline o ibang pagkakakitaan. Si Ace Cruz may balitang A to Z. Bagyang bumaba ang bilang ng mga walang trabaho sa bansa nitong Hunyo sa 1.62 milyon o 3.1% kumpara sa lagpas 2 milyon noong Mayo o 4.1%. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, huling bumaba sa ganitong antas ang unemployment rate noong December 2023 na siyang pinakamababang antas sa loob ng halos 2 dekada. At dahil dito ay tumaas yung ating employed persons. In fact, year on year, tumaas yung ating employed persons ng 1.44 million, which is quite substantial. Ayon pa sa PSA, nakadagdag sa bilang ng trabaho ang sektor ng construction at manufacturing. Gayunman, ang ilang may regular na trabaho gaya ng call center agent na si Rita, tumitingin pa rin sa employment website sa pag-asang makahanap ng dagdag pagkakakitaan. Hindi pa rin sasapat kasi nga meron akong 5 na anak na hindi sasapat yung sahod ko. Kasi meron ako isang college, 2 high school, and then yung elementary. So, may mga bagay na kailangan minsan isa-isang tabi muna. Saka sakalian niya makakuha ng ekstrang trabaho online, makaluluwag na niya sa buwan ng gastusin. Siguro kung magkakaroon ako nun, pwede nang masabi na magkakaroon na din akong savings para sa future. Kasi ngayon saktong-sakto lang talaga. Minsan nga, yun, dumarating yung oras na kailangan pang manghiram. Kabilang si Rita sa tumaas na bilang ng underemployed individuals itong Hunyo sa higit 6 million mula sa 4.82 million noong Mayo. Ang nangyayari, dahil lumaki yung na-absorb ng ating labor market, hindi lahat ay nagkaroon ng parang tinatawag natin na full-time jobs.
Ayon sa National Economic Development Authority o NEDA, pagsusumikapan ng gobyerno na lalo pang dumami ang trabaho sa pamamagitan ng pagpapabilis ng proseso sa pagpasok ng foreign investments. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Kumpiyansa ang kampo ni suspended Bamban Mayor Alice Guo sa kanilang depensa laban sa lahat ng criminal complaints na kinakaharap ng naturang alkalde. Ayon kay Attorney Stephen David, hindi na sila naghain ng counter affidavit sa kasong human trafficking pero iginiit na dapat ay hindi maging liable si Guo sa mga krimen dahil hindi naman raw siya sangkot dito, partikular na sa ilalim ng operasyon ng POGO. The case is about human trafficking, right? But the mayor, Alice Guo, was never involved in any activities involving POGO, but just a lessor. The company to which she was the former president, Bao Fulan, was just the lessor of this POGO. Bubuo ang isang mega panel ang Kamara para imbestigahan ang pagkakaugnay-ugnay ng iligal na operasyon ng POGO, mga Chinese syndicates, illegal drug trade at extrajudicial killings sa bansa. Tatawagin itong Quadcom, kung saan binubuo ang panel ni na Dangerous Drugs Committee Surigao del Norte's 2nd District Representative Aza Barbers, Human Rights Committee Manila 6th District Representative Bienvenido Abante, Public Accounts Committee Abang Lingkod Representative Caraps Paduano at Public Order and Safety Committee Santa Rosa Laguna Representative Dan Fernandez. Iimbitahan ng Quadcom sa pagdinig sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Bato de la Rosa para imbestigahan ang tila sistema ng crime organization sa bansa. Nilinaw naman ng mga mambabatas na hindi ito paraan para dibdibang imbestigahan ang mga kontrobersiya noong Administrasyong Duterte. Inaprobahan na ngayong Miyerkules ng Commission on Appointments ang ad interim appointment ni dating Senator at ngayon kalihim ng Department of Education na si Sonny Angara. Sa isinagawang plenary session patungkol sa ginagampan ng trabaho at naging track record, walang masyadong naitanong ang mga mambabatas kay Angara, kabilang sa kanyang mga na-accomplish bilang mambabatas ang kalagayan at kapakanan ng mga guro at mga estudyante, Alternative Learning Systems Act, Free College Law, Anti-Bullying Law at Student Fare Discount. Matatandaang itinalaga ni PBBM si Angara sa DepEd matapos magbitiw sa pwesto noong Hunyo si Vice President Sara Duterte. Sa Amerika, inanunsyo na ni US Vice President Kamala Harris ang kanyang running mate sa presidential elections noon sa Nobyembre at ito ay si Minnesota Governor Tim Walz. Sinalubong sina Harris at Walz ng mga taga-suporta sa isang rally sa Philadelphia. Ayon kay Harris, layunin ng kanilang ticket na paglingkuran ng lahat ng mamamayan ng Amerika anuman ang partido. Bago pumasok sa politika, si Walz ay dating high school teacher, football coach at military veteran. Nagmarka sa publiko si Walz matapos niyang tawaging weird ang kalabang si Republican presidential candidate Donald Trump. Thank you, Madam Vice President, for the trust you put in me, but maybe more so, thank you for bringing back the joy. We are running a campaign on behalf of all Americans. And when elected, we will govern on behalf of all Americans. Susunod, dalawang K-pop idols, Blackpink member Lisa at BTS Jin, may newest upcoming single, kailan kaya i-release? Ang exciting na detalye tutukan sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Back-to-back ang release ng newest upcoming single ng dalawang K-pop idols na parehong miyembro ng kanya-kanyang K-pop group. Tulad ni Blackpink member Lisa, kakolab ang Spanish superstar na si Rosalia. Habang si BTS Jin, may upcoming solo album din. Ang Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Goatee sitting on a dash, she a rock star, make your favorite singer wanna rap. Matapos
ang successful release ng Rockstar ng Blackpink member na si Lisa nito lamang Hunyo, may bago na namang upcoming single ang K-pop star na siguradong inaabangan ng mga lilis. Yan ay ang New Women featuring Spanish superstar Rosalia. Sa expose ng Loud, makikita ang teaser photo ng upcoming single na New Women na nakatakdang ilabas sa darating na August 16, 9 a.m. in Korean time at 8 a.m. naman sa oras dito sa Pilipinas. Matatandaan nito lamang Hulyo ay naging matunog rin ang pangalan ng K-pop idol na si Lisa matapos maging new ambassador ng sikat na brand na Louis Vuitton. Samantala, good news rin ang hatid ni BTS member Jin para sa kanyang mga fan. Dahil nakatakda rin itong mag-release ng kanyang solo album this year. Kinumpirma yan ng kanyang music agency na HYBE sa isang press statement. Si Jin ang unang BTS member na nakatapos sa kanyang military service at nagpaunlak ng free hug para sa kanyang mga fans. Isa rin si Jin sa mga napiling torchbearer sa opening ng Paris Olympics 2024 noong July 26. Wala pa namang karagdagang detalye patungkol sa pag-release nito. Exciting! Kaya abang-abang na lang para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Sa ating mga mumunting chikiting, kahit na nais natin silang gabayan lagi, may mga pagkakataon talagang minsan wala tayo sa kanilang tabi. Pero bibilib ka sa strategy na ipinakita ng toddler na ito kung saan siya mismo ang nagsuot ng kanyang backpack nang hindi humihingi ng tulong kahit sa t-shirt. How my toddler wear his bag. Yan ang Batang Maparaan. Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa writer na si Anthony Brandt. Ayon sa kanya, baguhin man tayo ng mga bagay, magsisimula at magtatapos tayo sa ating pamilya. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!